Manalangin tayo. Tulungan mo po kami, Ama naming Diyos. Tulungan mo kaming tumingin sa iyo palagi sa pamamagitan ng pagkakilala sa Panginoong Hesukristo, sapagkat masyado pong maraming bagay na nakakatisod dito sa lupa. Sa kadalasan, ang mga tao pang natitisod sa amin, samantalang sila naman ang gumagawa ng masama laban sa iyo at sa iyong iglesia at sa iyong salita. Gayunpaman, hindi kami dapat matisod sapagkat inihalal mo kami para tulungan ang mga mahihina at mga bata pa sa pananampalataya. Tulungan mo kaming lagi nakatingin sa iyo, sapagkat maraming disappointment sa sanlibutan. Hindi namin plinano ang bagyo na ito at hindi namin ginusto ang mga baha, ang mga basa sa paligid, ang aberya na dahil sa dala ng masamang panahon. Hindi namin to gusto, Panginoon. Subalit mas minagaling mo ito. At narito kami, nagpapatuloy kami, anuman ang kalabasan ay 2 linggo na ito. Kasama ng mga kapatid, kasama ng bawat isa na naniniwala sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya, at sa iyong pagtatapat. Ituon mo ang aming paningin kay Kristo. Upang hakbangin namin ang mga bagay na hindi pa namin nahahakbang at upang tapusin namin ang mga ministeryong sinimulan namin sa iyo. Sa tulong ng iyong Santong Espiritu, tulungan mo kaming tumingin kay Kristo upang may pagtsatsaga naming takbuhin ang takbuhing inilagay sa aming harapan. Tulungan mo kaming tumingin kay Kristo upang iwaksi namin ang lahat ng aming mga kabigatan at mga bagay, mga Diyos-Diyosan sa aming puso na mabilis magpatisod sa amin. Mga sensitibong bagay sa aming kaloob-looban na ayaw naming binabanggit sapagkat ito ay tumitisod sa amin. Ituon mo ang aming paningin kay Kristo upang maalala namin ang kanyang kagalakan, kung paano niyang pinagtiisan ang lahat ng bagay na ibinigay mo sa kanya, mga tukso na pinahintulutan mong tumukso sa kanya, subalit hindi siya nagkasala. Mga pangyayari na pinahintulutan mo na magsilbing hadlang sa kanyang ministeryo, subalit siya ay nagpatuloy. Kaawaan mo kami ngayon, Panginoon, at kaawaan mo kami palagi, sapagkat kami po ay nangangailangan sa iyo. Puspusin mo kami ng iyong Santong Espiritu. Wala kaming anumang bagay na ibinigay sa iyo o sa aming kapwa na nakadagdag sa aming katuwiran sa harapan mo. Lahat ng aming ginawa ay basahan. Ikaw ang aming katuwiran. Ikaw ang aming tagapagtanggol. Ikaw ang siyang nagpawalang sala sa amin.
Kaya sa gabing ito, muli mo kaming katagpuin sa mga talatang aming babasahin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Chapter 4, verse 3 ng 2 Corinthians. 2 Corinthians chapter 4, verse 3. At kung ang aming ebanghelyo ay natatalukbungan pa, ay may talukbong sa mga napapahamak. Kung ang aming ebanghelyo ay natatalukbungan pa, ay may talukbong sa mga napapahamak. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Hindi palaging masusukat ang tagumpay ng ministry sapagkat maraming tao ang ating nahikayat sa pananampalataya. Sapagkat kung ikukumpara natin sa kasamaan ng sanlibutan, mas marami pa ring dadaan sa maluwag na daan, maghahanap ng mga relihiyon na ayon sa kanilang masasamang pagnanasa. Na sa huling panahon, ang mga tao ay magkakaroon na makakating tenga at hindi na nila mapagtitiisan ang matigas at malusog na aral ni Kristo. At sila ay maghahanap na lamang sa Facebook na mga quotation na magja-justify ng kanilang mga katangahan, mga kasalanan na obvious pero hindi nila ayusin, subalit kakatigan ng masamang sanlibutan ito. O hindi naman kaya pupunta na lang ang mga tao sa simbahan na parang nag-aakala sila na may therapist sa pulpito, na magpaparamdam sa kanila ng pagmamahal na hindi nila naramdaman sa kanilang kapwa. Magpapakita sila sa kanila ng pangunawa sa mga bagay na hindi sila naunawaan. Maaaring makukuha natin yan sa ibang parte ng ministry, sa pamamagitan ng mga fellowship, ng ating charity works, ng mga personal na discipleship, pero hindi yan mangyayari mula sa pulpito. Sapagkat sa tuwing binabasa natin ang banal na kasulatan, ang agenda ng Diyos, ang natatangi at tanging agenda na dapat magpatakbo ng ating pagsamba, kung kaya't meron tayong banal na kasulatan. At ang pangangaral ng salita ng Diyos ang pinaka-importanting ministeryo ng iglesia, na kung saan ang lahat ng mga ministeryo nito ay pinalalakas, pinadadalisay, binubuo, at ang mga anak ng Diyos ay nagiging sakdal sa lahat ng mabubuting gawa. Ang ministeryo ng Panginoong Hesukristo ay hindi madaling ministeryo. Kung kaya't maliban na kaawaan tayo ng Diyos, hindi tayo magkakaroon ng lakas para ituloy ito. Kahit ang apostol ay nagsabi rito sa verse 1, sa pagkakaroon namin ng ministeryong ito, ayon sa aming tinanggap na kaawaan ay hindi kami nanghihina. At anong klaseng ministeryo ang kanyang tinutukoy? Pumunta tayo doon sa verse 3 ng chapter 3. Yamang nahahayag na kayo'y sulat ni Kristo na pinangangasiwaan namin, hindi isinulat ng tinta, kundi ng Espiritu ng Diyos na buhay, hindi sa mga tapyas ng bato, kundi sa mga tapyas ng pusong laman.
At ang gayong pagkakatiwala sa Diyos ay taglay namin sa pamamagitan ni Kristo. Makikita natin na ang ministeryong tinutukoy ni Apostol Pablo dito ay ang ministeryo ng bagong tipan. Nabasa natin dito, mga kapatid, na sa ministeryong ito, isinusulat ng Diyos ang kanyang salita sa puso ng tao. Isinusulat ng Diyos ang kanyang salita sa isip ng tao. Ang Espiritu ng Diyos ay binubuo sa puso ng tao, hindi sa mga tapyas ng bato, kundi sa mga tapyas ng pusong laman. Kung maalala niyo yung 2 Corinthians 3:3, ay kaparehas yan ng Ezekiel 36, 26 hanggang 27. Kung kaya't sinasabi ni Apostol Pablo rito, kami ay naging mga ministro ng bagong tipan, verse 6, na sa amin naman ay nagpapaging sapat na mga ministro ng bagong tipan. Hindi ng titik, kundi ng Espiritu, sapagkat ang titik ay pumapatay, datapwat ang Espiritu ay nagbibigay buhay. Makikita natin na ang punot dulo ng ministeryong ibinigay sa bagong tipan ay ang tao ay magkaroon ng bagong buhay kay Kristo. At yan ay ang tanda ng pagiging ministro ng lingkod ni Kristo. Sapagkat dito si Apostol Pablo, hinihingian ng mga taga-Korinto, parang hinihingian siya ng mga taga-Korinto ng patunay. Ikaw ba talaga ay lingkod ng Diyos? At sumagot dito si Apostol Pablo, kami ba'y nangangailangan pa ba kami ng mga letters of recommendation sa inyo? Kayo ang aming sulat, verse 2, na nasusulat sa aming mga puso, nakikilala at nababasa ng lahat ng mga tao. Yan ang patunay ng aming paglilingkod sa Diyos. Nasa ilalim ng aming pagmiministeryo, may mga taong tumatalikod sa kasalanan at nagkakaroon ng bagong buhay. Sa makatuwid, yan ang ministeryong tinutukoy niya sa chapter 4, verse 1. Kaya mga kapatid, dinadala tayo ng Panginoon sa mahirap na paraan ng paglilingkod. Maaari tayong magdala ng ating mga prospect at ng ating mga bisita at pupunuin natin ang ating auditorium ng maraming mga tao. Ang ating bulwagan ay pupunuin natin ng maraming tao, pero hindi yan ang patunay na mga lingkod tayo ng Diyos. Ang patunay na lingkod tayo ng Diyos ay meron kang taong napatalikod sa kasalanan at nagkaroon ng bagong buhay kay Kristo. Ang kanyang buhay ay ebidensya na ang ebanghelyong dalang-dala mo ay totoong ebanghelyo. Isa mang tao yan, dalawang tao mang yan. Bakit? Sapagkat ang ebanghelyo ay nagbibigay buhay. Kaya nga sinabi niya sa verse 2, hindi kami nanghihina sapagkat kami tumatanggap ng awa. Kung ang pag-ebanghelyo ay gagawin natin na parang pagsisales talk lang sa tao, na parang namimigay lang tayo ng flyers dyan, kagaya ng mga nagbebenta ng real estate, hindi mo kailangan masyado ng awa ng Diyos. Pero kung titignan mo yung pusong matigas na yan, na hindi mo yan bibigyan ng pagkakataon na lumaban sa Diyos, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, at hindi sa pamamagitan ng paraan ng laman, titignan mo yung matigas na puso na yan,
Tutugay-tugayin mo yan araw-araw hanggang sa dumating ang panahon na yung taong dinadala mo kay Kristo ay naglilingkod na kasama mo. Diyan mo sabihin na ikaw ay naglingkod kay Kristo. At yun ay nangangailangan ng habag ng Diyos. At yun ay nangangailangan ng awa ng Diyos. Kaya mga kapatid, maaaring tumutuon ang tingin natin sa labas sa mga taong dadalhin natin kay Kristo. Pero tumingin tayo sa loob ng iglesia natin. Sapagkat paano natin nakikita ang awa ng Diyos? Verse 2, tinanggihan namin ang mga kahiyahiyang bagay na natatago. Hindi kami nagsilakad ng katusuhan, hindi kami nagsigamit ng daya ng salita ng Diyos. Ipinahahayag namin ang katotohanan. Ipinagtatagubili namin ang aming sarili sa bawat budhi ng mga tao sa harapan ng Diyos. Makikita mo, mga kapatid, na marami tayong mga taong dadalhin kay Kristo. Pero yung mga taong dadalhin mo kay Kristo at gagamitin ka ng Diyos sa kanila ay mga taong gagamitin ng Diyos para ikaw mahubog. Upang sa ganoon, tayo ay maging supisyenteng lingkod ng Diyos. Kung kaya't mga kapatid, sa aking palagay, hindi kailangan ng upgrade ang Ebanghelyo. Ang kailangan ng upgrade yung mga nagdadala ng Ebanghelyo na mamuhay ayon sa Ebanghelyo. Sapagkat ang Ebanghelyo ay may sariling kapangyarihan. Ang Ebanghelyo ay may sariling buhay. At yan ang pananaligan natin, yan ang sasampalatayanan natin sapagkat yan ang ikinamatayan ni Kristo. Ngayon, yung teksto natin sa kanina, sa 4:3, ang tinutukoy natin ay ang natatagong Ebanghelyo. Verse 3, at kung ang aming Ebanghelyo ay natatalukbungan pa, ay may mga talukbong sa napapahamak. Bibigyan natin ng atensyon ito sapagkat ang tema natin sa anibersaryo at sa ating ika-22 taon ng ministeryo ay ang makalangit na pangitain ni Apostol Pablo na tinanggap mula sa Diyos. Nabasa natin, upang idilat mo ang kanilang mga mata upang sila'y magbalik sa ilaw mula sa kadiliman, mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos. Kanina sa doctrine class, ating napag-unawa na ang kadiliman ng tao ay hindi lamang yung kadiliman na nasa sanlibutan, kung hindi yung kadiliman na nasa kanyang sariling pagkatao. Sinasabi ng Panginoong Jesucristo, kung ang iyong mata ay masama, ang iyong buhay, ang iyong katawan ay punong-puno ng kadiliman. At ang tao ay napipikit dahil sa daya sa kanya ng diablo. Binanggit natin kanina na ginagamit ng diablo ang material. Babanggitin pa sa atin sa susunod sa doctrine class na ginagamit ng diablo ang pagsamba sa Diyos-Diyosan sapagkat kagaya na ang Diyos-Diyosan ay may mata pero hindi nakakakita, ganun din naman ang mga sumasamba sa kanila. Sinasabi sa banal na kasulatan, kung ano ang Diyos-Diyosan nila, yun sila. Basahin natin upang ating mapag-unawa. Psalms 115. Psalms 115. Verse 4, ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay pilak at ginto, yari ng kamay ng mga tao. Sila'y may mga bibig, ngunit sila'y hindi nagsasalita. Mga mata ay meron sila, ngunit hindi sila nakakakita. Sila'y may tenga, ngunit hindi sila nakakarinig.
Mga ilong ay mayroon sila, ngunit hindi sila nakakaamoy. Meron silang mga kamay, ngunit hindi sila nakakatangan. Mga paa ay meron sila, ngunit hindi sila nangakakalakad, ni nagsasalita man sila sa kanilang ngala-ngala. At ito yung talatang binabanggit ko, mga kapatid, verse 8, ang nagsisigawa sa kanila ay magiging gaya nila. O bawat tumitiwala sa kanila. Makikita mo ang isa sa reason, isa sa dahilan sa likas na katamaran ng mga tao sa sanlibutan, sumasamba sila sa Diyos-Diyosan. Kung bakit may mga kamay sila hindi nila ginagamit, bakit may mga paa sila hindi nila ginagamit para lumakad sa daang matuwid ng Diyos. Bakit meron silang bibig na walang pakinabang, at kahit pangaral tayo ng pangaral sa kanila, nagmimistulan silang bingi. At kahit pa meron silang mata, hindi nila nakikita sapagkat nagtitiwala sila sa Diyos-Diyosan. Sila na gumawa sa kanila, pati ang mga nagtitiwala sa kanila ay magagaya sa kanila at ginagamit ng diablo. Kaya kung titignan mo ang Diyos-Diyosan na parang simpleng bato lang at kahoy, sumpa yan sa tao. At ginagamit siya ng diablo upang siya ay huwag makakita sa Ebanghelyo ni Kristo. Kaya mahirap na ang tao magtiwala sa kapwa-tao. Bakit? Kung sino yung pinagtiwalaan mo, magiging ganun ka. Sa makatuwid na nagtitiwala kay Kristo ay magiging conforme kay Kristo. Sapagkat sino bang mas makapangyarihan, ang Diyos ano si Kristo? Ang tao nagtitiwala sa pera, nagbumukhang pera. At yun ang sinasabi ng banal na kasulatan. Huwag tayong gumawa ng Diyos sa buhay natin. Magiging kagaya natin kung sino ang Diyos natin. At idagdag pa natin, at hindi ko na lalaliman pa, sapagkat ito ay para sa doctrine class sa susunod na linggo, na ginagamit din ng diablo ang mga mapanuksong bagay sa sanlibutan, kagaya ng mga pinapanood natin sa Facebook, sa YouTube. Mga bagay na umuupos ng ating panahon ay ginagamit ng diablo para tayo ay magsayang ng oras at maubos ang ating buhay sa mga walang kakwenta-kwentang bagay. Magkakaroon tayo ng maraming opinyon sa lahat ng bagay sa kabila ng wala naman talaga tayong naiintindihan. At isang bagay na ginagamit ng diablo yan, na sinabi ng Bible, woe unto the world because of offenses. Kaya kung ang kamay mo nakakatisod sa'yo, putulin mo. Kung ang mata mo nakakatisod sa'yo, dukutin mo. Sa katitingin mo, natitisod ka sa ginagawa mo. At idudugsong natin yan sa susunod na pangangaral. Ngayon, bibigyan natin ng atensyon ito. 2 Corinthians 4:3. Bakit pangaral kami ng pangaral ng Ebanghelyo? Subalit, marami sa inyong hindi naman talaga nakakaunawa. Bakit? Paulit-ulit ang mensahe natin sa tao. Subalit ang tao hindi nakakaintindi. Kasi nga sinabi ng banal na kasulatan, kung ang aming ebanghelyo ay natatalukbungan pa, ay may talukbong din sa mga napapahamak. Dalawang dahilan kung bakit tayo nangangaral. Una, sapagkat ang ebanghelyo ay mahal sa atin. Bakit mahal natin ang ebanghelyo? Yan ang nilalakaran mo araw-araw. Yan ang nagpabago ng direksyon ng buhay mo. Kaya mahal mo ang ebanghelyo. Si Jesucristo namatay para sa iyo, kaya mahal mo ang ebanghelyo. At siya'y muling nabuhay mula sa mga patay. Ang espiritong nananahan sa iyo ay espiritong isinugo ni Kristo sa iyo dahil sa iyo umakyat sa langit. Yan ang sinasabi sa ebanghelyo. Mahalaga ang ebanghelyo para sa mga taong nakaintindi ng kahalagahan nito. Pangalawang dahilan kung bakit nangangaral tayo ng ebanghelyo,
Sapagkat ang taong hindi nakakaintindi ng ebanghelyo, mamamatay, mapapahamak. Ngayon, bakit sila mapapahamak? Sinabi sa verse 4, na biniulag ng Diyos ng sanlibutang ito ang pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya upang sa kanila ay huwag sumilang ang kaliwanagan ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit hindi nakikita ng tao ang ebanghelyo. Binulag siya ni Satanas. Well, ang katotohanan ng ebanghelyo ay madali namang matandaan. At sa palagay ko, sa mga bisita natin na ilang beses nang nakapakinig ng pangangaral natin, kabisado na to. Kahit ang mga relihiyon na hindi tuwid ang pananampalataya, minsan tumatama sa mga katotohanan ng ebanghelyo. Kagaya ng si Jesu Kristo ay namatay para sa mga kasalanan. Si Jesu Kristo ay nilibing. At si Jesu Kristo ay muling nabuhay. At sasabihin siguro ng isa, nakita ko ang ebanghelyo sapagkat alam ko ang sinasabi ng ebanghelyo. Mayroon pa siguro tayong bisita na marunong magdala ng Biblia, marunong magbuklat ng Biblia. O meron din naman kayang bisita na dating Baptist, laki sa Sunday school, at kanyang sasabihin, nakita ko na ang ebanghelyo. Kung ang pinag-uusapan dito ay natural na pangunawa, comprehension, kahit sino pwedeng magsabi na ang ebanghelyo ay hindi natatalukbungan sa akin. Ang tanong ko ngayong gabi, paano natin malalaman na ang ebanghelyo ay natatago sa tao? Kung ang mga katotohanan ng ebanghelyo ay napakadaling isa-isahin. Minsan sineselebrate pa sa mahal na araw. At narinig na natin ng maraming beses, paano natin malalaman? At paano mo malalaman sa sarili mo kung nakita mo ba talaga ang ebanghelyo o hindi? Titignan natin ito kung nakita ba ng tao ang layunin ng ebanghelyo. Naintindihan ba niya kung bakit namatay si Kristo? Naintindihan ba niya kung bakit si Jesu Kristo ay nabuhay mula sa mga patay? Ang universal na kaalaman patungkol sa Kristyanismo ay nakatindig sa bato na si Jesu Kristo ay namuhay ng isang buhay na hindi nagkasala. Ang kanyang kamatayan ay hindi dahil sa kanyang kasalanan, kung hindi dahil sa kasalanan ng mga taong makasalanan. At siya ay nagtagumpay sa kanyang muling pagkabuhay. At ito ay kanyang lulubusin sa kanyang muling pagbabalik. Kaya nga't ang bawat isa na sumasampalataya kay Kristo ay umaasa sa pagbabalik ni Kristo. Ang lahat ng ito ay maaaring alam ng lahat ng tao sa iba't ibang klaseng denominasyon at iba't ibang uri ng Kristyanismo. Subalit ang katanungan, alam mo ba ang layunin ng lahat ng yan? Ang ebanghelyo ay mensahe ng Diyos sa tao na dapat tugunin ng tao sa pagsisisi at pananampalataya. Sa makatuwid, sa isang matinong pag-iisip, ang dahilan kung bakit ang tao ay dapat pakinggan, bakit ang ebanghelyo ay dapat pakinggan ng tao,
ay kaparehas ng dahilan kung bakit ang ebanghelyo ay dapat ipangaral. Uulitin ko yung part na yun. Dapat lamang nating maisip na ang perpektong dahilan kung bakit ang ebanghelyo ay dapat mapakinggan ay kaparehas ng dahilan kung bakit ang ebanghelyo ay dapat ipangaral. Ang importansya ng pakikinig at pag-unawa sa ebanghelyo ay kaparehas ng importansya kung bakit ito dapat ipakita sa tao at dapat ipangaral sa tao. Ngayon, saan tayo kukuha ng paliwanag? Pupunta tayo sa Romans chapter 1 verse 16 to 18. Titignan natin dito ano ang dahilan kung bakit ipinangangaral ni Pablo ang ebanghelyo. Kapag nakita natin ang dahilan kung bakit ipinangangaral ni Pablo ang ebanghelyo, makikita rin natin kung bakit ang tao dapat makarinig ng ebanghelyo. At kapag nakita mo ang dahilan kung bakit ang tao dapat makarinig ng ebanghelyo, makikita mo rin ang katunayan kung ang tao ba talaga ay nakasumpong sa ebanghelyo o hindi. Pumunta tayo sa Roma 1:16 hanggang 18. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo. Ngayon sa verse 16, meron dong sapagkat, verse 17 may sapagkat, verse 18 may sapagkat. Tatlong kadahilanan kung bakit ipinangangaral ang ebanghelyo. Na maaari nating kuhanan ng implikasyon kung bakit ang ebanghelyo dapat paniwalaan. At pwede natin makita ang implikasyon pa uli. Paano mo masasabi na ang tao hindi niya nakita ang ebanghelyo? Una, sapagkat ang ebanghelyo ang ikapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Hindi kinahiyaan ni Apostol Pablo ang ebanghelyo sapagkat ang ebanghelyo ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas. Bakit mo kailangang marinig ang ebanghelyo? Para maligtas ka. Ito'y simpleng bagay. Subalit nakikita mo ba talaga sa sarili mo na kailangan mo ng kaligtasan? Maaaring nakikinig ka sa ebanghelyo pero hindi mo nakikita na kailangan mong maligtas. Hindi mo nakita ang ebanghelyo. Narinig mo lang ang mga facts. Ang natural na pakikinig. Ang boses ng pastor na sumisigaw sa gitna ng ulan. Yan lang narinig mo. Pero hindi mo nakita ang ebanghelyo. Sapagkat hindi mo nakita na kailangan mong maligtas mula sa kasalanan. Marami sa mga taong ipinangangaralan ng ebanghelyo, nakita niya na namatay si Kristo para sa mga kasalanan, subalit hindi niya sasabihin, ako'y makasalanan, kailangan ko ng kaligtasan. Hindi mo nakita ang ebanghelyo. At delikado yan sapagkat mapapahamak ka sa dami mong beses na narinig ang ebanghelyo ni Kristo. Pero hindi mo nakita ang sarili mo na nangangailangan ka ng kaligtasan. Pangalawang dahilan kung bakit pinangangaral ang ebanghelyo. Sapagkat ang ebanghelyo ay katuwiran ng Diyos na pinahayag sa pananampalataya tungo sa pananampalataya. Kagaya ng nasusulat, ang matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Yan ang dahilan kung bakit ipinangangaral ang ebanghelyo. Sapagkat ang tao dapat mabuhay sa pananampalataya. At ang tao hindi mabubuhay sa pananampalataya kung hindi siya ligtas. Ang pananampalataya ay nakakasuka sa taong hindi nakakakilala sa Diyos. Subalit kung makikilala mo ang Diyos, ikaw ay mamumuhay sa pananampalataya. At ano ang batayan ng pananampalataya? Ang katuwiran na ipinahayag sa ebanghelyo. Ngayon, narinig mo ang ebanghelyo. Na si Jesucristo ay namatay, inilibing at muling nabuhay. Nakita mo ba ang pangangailangan mo na yung nilalakaran mo ngayong kasalanan ay hindi mo dapat yan lakaran? Na ikaw ay hindi lumalakad sa katuwiran.
na ang katwiran ng Diyos ay inihayag sa Ebanghelyo, pero ayaw mong lakaran ng Ebanghelyo sapagkat sabi mo, mahirap lumakad sa katwiran. Hindi mo nakita ang Ebanghelyo, ang nakita mo relihiyon. Sapagkat sa Ebanghelyo ipinahayag na ang sino mang nakakilala kay Kristo ay makakatagpo ng katwiran ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. At ako'y nangangamba na maraming nagsabing sila'y sumasampalataya na hindi nila alam pagkatapos pala nilang sumampalataya kay Kristo, dapat pala hindi na sila lumalakad sa dati nilang buhay. Hindi mo nakita ang Ebanghelyo. Ang nakita mo kaligtasan, pero hindi mo nakita na yung Ebanghelyo yan, hindi yan ang katapusan. Yan ang umpisa ng bagong buhay. Yan ang umpisa ng pagsunod kay Kristo. Yan ang pag-umpisa ng pamumuhay sa Diyos. So, bakit ipinangangaral ang Ebanghelyo? Para ba magtaas kayo ng kamay? Mag-fill up kayo ng form? At pagkatapos isang araw, babautismuhan namin kayo? Hindi. Sapagkat, kung magsasabi kayong sumampalataya kayo kay Kristo, pero hindi nyo tinatanggap, na kapag tinanggap nyo si Kristo, siya na ang Panginoon ninyo, hindi nyo nakita ang Ebanghelyo. Sapagkat nasusulat, si Kristo ay namatay at inilibing at muling nabuhay upang siya ay maging Panginoon ng mga patay at maging ng mga buhay. Pangatlo, sapagkat talatang 18, ang puot ng Diyos ay nahahayag mula sa langit laban sa lahat ng kasamaan at kalikuan ng mga tao na sinasawata ang katotohanan ng mga kalikuan. Bakit natin ipinangangaral ang Ebanghelyo? Sapagkat hindi natutuwa ang Diyos sa kasalanan. Pag nakita mo ang Ebanghelyo, makikita mo, galit ang Diyos sa kasalanan. At hindi natin pwedeng isangkalang ang awa ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos, para pagtakpan ang kasalanan natin na hindi tayo magsisisi. Tumingin ka sa krus. Bakit namatay si Kristo? Para sa kasalanan ko. Oo, tama, namatay si Kristo para sa kasalanan mo. Ganyan ang gagawin ng Diyos sa makasalanan. At salamat sa Diyos, hindi ako ang pinatay ng Diyos. Ngayon sasabihin mo, tatanggapin mo si Kristo. Pero wala kang takot sa Diyos. Hindi mo nakita ang Ebanghelyo. Sapagkat dyan sa Ebanghelyo na pinangangaral, nungka hindi ipinakita ng Diyos na ang kasalanan hindi mapaparusahan. Mapaparusahan ang kasalanan. Sapagkat ang puot ng Diyos ay nahayag mula sa langit sa lahat ng kasamaan ng tao. Maraming nakarinig ng Ebanghelyo, pero hindi nila nakita ang Ebanghelyo. At yan ang dahilan kung bakit maraming napapahamak na may kaalaman sa Biblia. At hindi ko gusto mangyari yun. Ayoko bilang mangangaral na mangaral ako na Ebanghelyo na hindi lubos, ng Ebanghelyo na hilaw. At dahil dito, hindi na importante sa akin kung nakakatuwa yung sinasabi ko o hindi. Basta sinasabi ko, yan ang Ebanghelyo. Ngayon, makikita mo hindi nakita ng tao ang Ebanghelyo. Ang nakita niya lang ay mga bagay sa history books. Ang nabasa niya lang sa Biblia sapagkat kahit sino namang marunong magbasa, makakabasa. Subalit nakita ba ng iyong pangunawa? Naabot ba ng iyong pangunawa sa tulong ng banal na Espiritu? Bakit hindi nakita ng tao sa sanlibutan? Sapagkat binulag ng Diyos ng sanlibutan ang kanilang pag-iisip. Alam mo, pero hindi mo naintindihan ang halaga. Alam mo, pero hindi ka magmamadaling lumapit kay Kristo sapagkat hindi ka nagkaroon ng takot sa Diyos. Oh, mga kapatid,
Mga kaibigan, uulit-ulitin namin ang ebanghelyong ito hanggang sana sa biyaya ng Diyos ay makita ninyo, sapagkat hanggat hindi nyo nakikita ang ebanghelyo ni Jesucristo, kayo ay mapapahamak. Hindi matatago yan ng padasal-dasal, pataas-taas ng kamay, at hindi nakukuha yan sa paiyak-iyak. Sisibol dyan ang pag-ibig kay Kristo, ang pagkatakot sa Diyos, at ang pagnanasang lumakad sa isang bagong buhay. Bakit ko sinasabing ito ay mga bagay patungkol sa panloob? Sapagkat ang mga bagay na yan, hindi yan gawa. Hindi gawa yun. Ang pagnanasa, ang pagkagusto, ang pagkamuhi sa kasalanan at ang takot sa Diyos, hindi yan gawa. Pero ang gagawin mo pagkatapos, magpapakita yan ng laman ng iyong loob. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Hindi ba sinabi sa banal na kasulatan na ang tumingin sa babae na may pagnanasa ay nangangalunya sa kanyang puso? Nangalunya ba siya? Aktual? Hindi. Pero tumingin ng may pagnanasa. Nagkasala ba siya? Oo. May ginawa ba siyang pangangalunya? Wala. Pero nagnasa ba siya? Oo. Anong tawag doon? Pangangalunya. Ngayon, sabi nun, ano pupuot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. Pumatay ba siya? Hindi. May ginawa ba siyang pagpatay? O baka nagsalita ba siya ng masama? Baka hindi din. Nanakit ba siya? Baka hindi rin. Subalit siya ay naggalit sa kanyang kapatid ng walang dahilan. Ngayon, doon sa ilustrasyon na sinabi ko sa inyo mga kapatid, may mga bagay na nakikita ng Diyos na wala ka pang ginagawa na nabubuo sa loob. Ganon din patungkol sa pananampalataya. Maaaring sasabihin na kayo'y tumawag sa Diyos. O maaaring sasabihin na kayo'y lumakad sa bagong buhay, etc., etc., pero nakita ng Diyos ang puso mo. Kung ikaw ba talaga ay tunay na nagsisi, at ikaw ay tunay na nagtiwala kay Kristo, kung kaya't ang kaligtasan ay hindi gawa ng tao. Ito ay nagsisimula sa loob at ito ay gawa ng Diyos. Kaya nakita mo ba ang ebanghelyo? Ang taong nakakita sa ebanghelyo ay nakakita ng kapangyarihan ng Diyos na may kayang magligtas sa kanya. Ngayon sasabihin mo sa sarili mo, hindi na ako kayang magbago. Ganito na lang ako, wala na makakapagbago sa akin. At sasabihin mo, narinig mo ang ebanghelyo, hindi mo narinig ang ebanghelyo. Sapagkat ikaw mismo nagdududa na hindi ka kayang baguhin ng Diyos. At sasabihin sinong i-impluwensya sa akin? May nagsabi pa, dito kung dumilat, dito rin ako pipikit. Ng problema mo, nakadilat ka na, ba't pumikit ka pa? Kung talagang tama ang iyong sinasabi. No? Ang taong nakakita ng ebanghelyo ay makakakita ng kapangyarihan ng Diyos. Ang Diyos ay may kayang magligtas sa tao mula sa kapangyarihan ng kasalanan, kapangyarihan ni Satanas, at kapangyarihan ng sistema ng sanlibutan ito. Kung maniniwala ka na kaya ng Diyos iligtas ka, walang pinakamahirap, walang pinakamakapangyarihang diablo ang makakahadlang sa pagliligtas sa iyo ng Diyos. Walang pinakamakapangyarihan droga sa sanlibutan na ang makakapigil para hindi ka iligtas ng Diyos. Walang pinakamakapangyarihan na pagtitiwala sa tao at sa relihiyon at sa galing mo na maghahadlang sa iyo para iligtas ka ng Diyos kung talagang nakita mo sa krus ni Kristo ang kaligtasan. Ang taong nakakita ng ebanghelyo
ay makikita niya na ang buhay ni Kristo at ang kautusan ni Kristo, ang salita ni Kristo, ang lahat ng sinabi ni Kristo, yan ang batayan ng matuwid na pamumuhay. Hindi ko kailangan ipagpilitan sa kanino man na kung ikaw ay Kristiyano, lumakad ka sa salita ni Kristo. Sapagkat kung hindi mo nakita ang katwiran ng Diyos sa Ebanghelyo, wala kang nakitang Ebanghelyo. Lagi kong iniisip-isip na siya na hindi nagkasala ay pinatay ng Diyos dahil sa kasalanan na hindi niya ginawa. Paano pa kaya ako? Ang dami kong ginawang kasalanan. Si Kristo na walang kasalanan, pinatay ng Diyos para sa kasalanan. Hindi mo ba makikita sa Ebanghelyo? Mauubusan ako ng salita ayon sa aking pag-intindi para lang ipaliwanag ang mga bagay-bagay na yan. Pero at the end of the day, if our gospel be hid, it is hid to them that have lost. Ang taong nakakita sa Ebanghelyo ay makikita niya na ang layunin ng kamatayan ni Kristo at muling pagkabuhay ay para iligtas siya sa puot ng Diyos. Ang tao ay dapat matutong rumespeto sa Diyos na gumawa sa kanya, magpasakop sa kanyang pagka-Diyos, magpakumbaba sa kanyang salita, sapagkat ang nagpapakumbaba ay kinahahabagan ng Diyos. Siya na hindi nakakita ng mga bagay na ito ay hindi nakakita ng Ebanghelyo at hiwalay sa Diyos at mapapahamak. Tignan mo kung gaano kadesidido ang dyablo para wag mo siyang makita. Dadayain ka niya na akala mo alam mo na ang Ebanghelyo pero hindi mo naiintindihan. If our gospel be hid, it is hid to them that have lost. Ngayon, paano mo malalaman na nakita mo ang Ebanghelyo? Pastor, yan ba dapat ang tanong? Hindi ba dapat ang tanong ganito? Pastor, paano ko makikita ang Ebanghelyo? Paano? Sa pamamagitan ng mga salitang ipinangangaral sa atin. Pumunta ka doon. 2 Korinto 4. Anong ayaw makita? Ano ang ayaw ng dyablo na makita ng tao? Bakit sila binulag ng Diyos ng sanlibutang ito? Verse 4, upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo, ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. And then verse 6, yamang ang Diyos ang nagsabi, magdingning ang ilaw sa kadiliman, na siyang nagningning sa aming mga puso upang magbigay ng liwanag ng pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Jesucristo. Saan mo pala makikita ang Ebanghelyo? Sa aming ipinangangaral at aming pagbibigay ng kaalaman patungkol sa kaluwalhatian ni Kristo. Na hindi namin ipinangangaral ang aming sarili. Ang ipinangangaral namin sa Jesucristo na Panginoon. Lahat ng pwede namin gawin para sa inyo, gagawin namin para sa inyo at hindi kami nagsisinungaling sa awa ng Diyos. Pero hindi namin gagawin na makita ninyo kami at hindi nyo makita si Kristo. Sapagkat ang kaluwalhatian ni Kristo, pag nakita mo, pag sama-samahin mo ang buong sanlibutan, higit pa rin dyan ang halaga ni Kristo. Yan ang nakatagpo ng kaligtasan. Yan ang nakatagpo
ng buhay na walang hanggan. Kaya isipin mo, magtataka ka, paano itong taong ito, kilala ko to, masamang tao ito, pero nung nakilala na si Kristo, paano niya naiwan lahat yan? Ang sagot ito, nakita niya ang halaga ni Kristo. Wala kaming pangakit sa inyo dito. At huwag nawa ipahintulot ng Diyos na mayroon akong ipagmamalaking anuman maliban sa krus ni Kristo. Bakit mapupuno ang mga simbahan ng mga dyablo? Pero dapat makita mo si Kristo. Dapat makita mo si Kristo. At ito ang ebanghelyong itong ipinangangaral namin sa inyo. At paulit-ulit na sinasabi na yung namatay sa krus, hindi yun ordinaryong tao. Diyos yun na gumawa ng sanlibutan. Wala nang ibang pinaka-importante sa buong kalawakan higit kay Kristo, kaya kahit pagsamasamahin mo lahat, higit pa rin si Kristo. At yun ang namatay para sa iyo, para ikaw ay magkaroon ng buhay sa Kanya. Para bilhin niya ang kaluluwa mo mula kay Satanas. Upang sa ganon, matapos mong ipagtiwala ang iyong buhay kay Kristo ka na. Hindi ka na sa kasalanan. Hindi ka na sa masamang sistema ng sanlibutan ito. Ikaw ay kay Kristo na. Nauubusan na ako ng sasabihin. Natatakot ang mga tao sa malaking bagyo. Yan ang patunay na may mga kapangyarihan sa sanlibutan ito na hindi kayang pigilan ng tao. Pero hindi pa yan kalubusan ng kapangyarihan ng Diyos. Ang lindol, natatakot ang tao sa big one. Gumuguho lahat ng itinatayo ng tao. Natatakot ang mga tao. Yan ay patunay na merong mas makapangyarihan kaysa sa tao. Pero hindi pa yun ang kabuuan ng kapangyarihan ng Diyos. Takot ang tao mamatay. Na baka lahat ng kanyang pinaghirapan mauwi sa wala. Natakot ang tao. At totoo ang kapangyarihan ng Diyos pumatay. Pero hindi pa yun ang lubos na kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat nang ang Diyos ay nagsalita, nagkaroon ng liwanag mula sa kadiliman. Ipinapakita lamang nito na kung kaya ng Diyos ugain ang sanlibutan, pinapakita lamang nito na mas malaki siya sa sanlibutan. Ipinapakita lamang na kung kayang hipan ng Diyos ang anumang bagay na itinatayo ng tao, nagpapakita na mas malaki ang hininga ng Diyos kaysa sa hininga ng tao. At yan ang dahilan kung bakit ipinangangaral ang Ebanghelyo. Dahil kung gagamitin ng Diyos ang lahat ng kanyang kapangyarihan, hindi tayo makakasurvive. Ang tanging daan lang si Kristo. Yan ang Ebanghelyo. Na kung uugain ng Diyos ang lahat ng pundasyon ng sanlibutan, walang matitira. At ang tanging daan lang para ang tao ay maging matuwid sa harapan ng Diyos na nagagalit ay ang kamatayan ni Kristo. Ngayon, paano mo malalaman na nakita mo ang Ebanghelyo ni Kristo? Juan 6:40.
Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, na ang bawat nakakakita sa anak at sa kanya'y sumasampalataya ay magkaroon ng walang hanggang buhay. At aking siyang ibabangon sa huling araw. Kaya po ipinahahayag namin sa inyo si Kristo. Sapagkat kung makikita nyo talaga si Jesucristo sa inyong mga isip, kung magiging buhay siya sa inyo, sa tuwing binabasa nyo ang banal na kasulatan, kung makikita nyo talaga si Jesucristo, sasampalataya kayo sa Kanya. Hindi mahirap kumbinsihin ng taong patay. Totang bulag. Sasabihin ko sa bulag, na nakasuot ako ng dilaw. Sasabihin ko sa bulag, nakasuot ako ng pula. Hindi yan nakita na nakasuot ako ng itim. At sa dulo ng kanyang hindi paniniwala, gagamitan ko na siya ng mga salitang mapanghikayat. Ano nang mangyayari sa pananampalatayang itinuturo ng Panginoon dito? Ito ang kalooban ng Ama. Lahat ng makakakita kay Kristo ay sasampalataya. Sasampalataya. At ako'y lubos na naniniwala na ang sumasampalataya kay Kristo ay tumatanggap sa kanyang salita. Ang sabi ng Panginoon, sino mang sumasampalataya sa aking salita ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. At ako'y lubos na naniniwala na ang sumasampalataya kay Kristo ay magsisisi. Lahat ng sasabihin ni Kristo sa banal na kasulatan, kanyang panghahawakan, kanyang pagtitiwalaan, sapagkat ang bawat nakakita sa anak ay sasampalataya. Yan ang kalooban ng Diyos. Pag mo sabihin sumampalataya ka, di mo nakita. Hindi nagliwanag sa iyong puso. Hindi nagliwanag sa iyong isip. Totoong hindi ko problema na alamin kung sino ang hindi ligtas at sinong tunay na ligtas. Hindi ko problema yon. Pero may malaki akong problema kung hindi ko ituturo ng tuwid ang Ebanghelyo. At anong pangako ng Panginoon, ang sino mang sumampalataya ay may buhay na walang hanggan. At ano ang pag-asang yan? Sinabi ng Panginoon, ibabangon ko siya sa huling araw. Ang pag-asa ng buhay na walang hanggan. Kaya ang mga taong sumampalataya kay Kristo, hindi na nila kinonforme ang kanilang buhay sa mga bagay sa sanlibutan ito. Bakit? Sapagkat ang pangako ni Kristo, bubuhayin ka niya sa huling araw. Sa isang bagong langit at bagong lupa, at dito na papasok na kahit anong ganda ng logic, mahirap na itong intindihin. Tanging sa pamamagitan lamang ng Espiritu ng Diyos. Gayunpaman, ikaw ba'y sumasampalataya? Huwag kang sumampalataya kung hindi mo naiintindihan. Huwag kang magpanggap na nakita mo. Sapagkat kung sasabihin mong sumampalataya ka, malaki ang hahanapin sa iyo ng Diyos. Pero kung naunawaan mo, nakita mo, na isang malaking katangahan ng mabuhay para sa sarili, sapagkat ang lahat ng bagay ay lilipas at may mga bagay na kahit maglupasay ka, wala kang magagawa. Umatin kayo sa lamay kung di nyo naiintindihan ang sinasabi ko. May mga taong lumuluha doon at nagtatanong, bakit mo kami iniwan? At kahit lumuha ang sino man, wala kang magagawa. Hindi kanya iniwan, kinuha siya ng Diyos. Maraming mga tao doon sa ospital, humihingi sa Diyos ng extension ng buhay. Pero baka lalo kang hindi maniwala
kapag sinabing maraming tao sa impyerno na humihingi sa Diyos ng isa pang pagkakataon. Kaya ipinangangaral ng Ebanghelyo. Yun ang dahilan kung bakit namatay si Kristo. At yan ang dahilan kung bakit binibigyan kami ng Diyos ng awa para wag naming iwanan ang ministeryong ito. Kung bakit ang ministeryo ay hindi naka-intensyon sa pagpapayaman ng simbahan, sa pagpapalaki ng kapilya. Sapat na kapag may tulo sa bubong, tapalan natin. At kung tayo ay naiinitan, lagyan man lang natin ng konting lamig. Pero hindi yan ang dahilan. Anong silbi ng lahat ng ito kung walang taong makakakilala kay Kristo? Pero hindi ko naman kasi talaga problema ang mga bagay na ang Diyos ang gumagawa. Subalit napakabigat na magpatuloy alang-alang sa Ebanghelyo. Sinasabi ko ang mga bagay na ito sapagkat si Apostol Pablo din sinasabi niya, mabuti na lang sana na maging politiko. Mabuti na lang sana na maging politiko at pagkatapos huwag nilang ituloy ng ilang taon yung barangay elections. At kaya hindi nila itinutuloy sapagkat nasa mga barangay ang mga ayuda. Nandoon ang patronage politics kaya hindi nila pinapalitan ang mga kapitan. Maging politiko na lang sana tayo at least. Kaya sabihin natin para sa bayan, para sa tao, pero totoo para sa sarili. Pero hindi uubra sa ministeryong ito. Yung magkaroon ng sapat sa araw-araw ay sadyang biyaya na ng Diyos. Kaya nga, bakit namin ito ginagawa? Sapagkat sinabi ng apostol, ang Diyos na nagsabi magningning ang liwanag sa kadiliman, ay nagliwanag sa aming mga puso. Kung wala akong nakita, hindi ko ito uulit-ulitin. Lalo na kung magsasabi ako ng totoo, pero magagalit kayo sa akin. Kaya lang may nakita ako sa Ebanghelyo ni Kristo. Walang pinagkaiba kung maraming tao, konti, parehas lang ang interes sa pangangaral. Bakit may nakita kami sa Panginoon? May nakita ko kay Kristo. Nang Diyos at tumawag ng liwanag sa kadiliman, hindi siya basta nagliwanag sa sanlibutan, nagliwanag muna siya sa aming mga puso. Upang ipahayag namin sa inyo upang magbigay ng liwanag ng pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Jesucristo. Yan po ang dahilan kung bakit maraming magsasabi sa inyo na parang ang yabang-yabang namin, wala namang kaming pera. No? Sapagkat taglay namin ang kayamanang ito sa sisidlang lupa upang ang dakilang kalakhan ng kapangyarihan ay maging mula sa Diyos at huwag mula sa aming sarili. Isa lang ang isang bagay. Isang bagay lang ang naiintindihan namin. Binigyan kami ng Diyos ng ministeryong ito at kinakahabagan kami ng Panginoon. At ano ang pinapakita rito? Verse 8, nagigipit kami. Hindi ba ako nagigipit? Nagigipit ako. Pero hindi ako naghihinagpis.
Nasa ministeryo pa rin ako kahit nagigipit ako sapagkat mahabagi ng Diyos. Ituloy natin. Hindi ba ako nabablank? Nananatilihan din kami. Pero kahit nabablangko kami, hindi namin iniiwan ang ministeryong ito. Bakit? Mahabagi ng Diyos. Nananatilihan, nangatitilihan, gayon man hindi nawawalang pag-asa. Pinag-uusig, pero kailanman walang Kristiyanong pinag-uusig alang-alang kay Kristo ang tatalikuran si Kristo. Pinag-usig ka nga alang-alang kay Kristo. Nasa ministeryo pa rin kami. Gayon pa man, hindi kami pinababayaan ng Diyos. Kaya tumanggap kami ng ministeryong ito hanggat ang Diyos ay mawawain, hindi kami manghihina. Yan pa rin ang ebanghelyo na ipapangaral namin sa inyo. Sapagkat hindi nagbabago ang Diyos. At isang dasal ang lagi kong ipinagdadasal. At lagi kong sinasabi, ipanalangin ninyo para sa akin na hanggang tumanda ko, hindi magbabago ang conviction na to at ang aral na ito. Hindi ba tayo nalulugmok? Inilulugmok din. Nako, subukan mong magpastor, punong-puno ka ng disappointment na wala kang magagawa. Gayon man, hindi namin iniwanan ng ministeryo sapagkat mabiyaya ang Diyos. Yan. Sabihin mo, bakit nga? Sapagkat nakita namin si Kristo. Sa lahat ng paghihinagpis na ito at lahat ng kagipitan na ito at lahat ng pag-uusig na ito at lahat ng pagkalugmok na ito, nakita namin ang liwanag. At saan namin nakita ang liwanag? Sa ebanghelyo ni Kristo. Na nung ako'y makasalanan, hindi ako pinabayaan ng Diyos. Ngayon pa kaya na ako'y anak na ng Diyos, mababayaan ba ako ng Diyos? Huwag kong sasabihin, huwag ko nawang sabihin na kailangan kong gumawa ng kasalanan sa buhay na Diyos para lang mabuhay. Huwag ipahintulot ng Diyos. Sapagkat lalong higit ngayon, hindi tayo pababayaan ni Kristo ngayong kilala na natin siya. Pero bakit ginagawa yan ng Panginoon sa atin, mga kapatid? Para sa kabatiran ng mga bisita natin. Laging saan may tinataglay namin sa aming katawan ang kamatayan ni Jesus. Lagi kaming nasa ministeryo at para kaming pinapatay. Wala nang panahon para mag-isip bata at wala nang panahon para maglaro at wala nang panahon para magpaikot-ikot sa sanlibutan. Kapag natutunan mo na nakita mo si Kristo, naiisip mo, ang buhay mo, mas marami kang sinayang noon kaysa pinaglilingkod mo ngayon. Wala nang panahon. Pero bakit ginagawa yun? Upang ang buhay naman ni Jesus ay mahayag sa aming lamang may kamatayan. Kaya nga, sa magkabi-kabila ay hindi nagigipit. Bakit? Buhay ni Kristo yun na nabubuhay sa amin. Hindi kami naghihiragpis. Nagigipit pero hindi naghihinagpis sapagkat buhay ni Jesucristo yun. Nanatilihan pero hindi nawawala ng pag-asa sapagkat buhay ni Kristo yun. Gayon may hindi namin nararamdaman na pinababayaan kami ng Diyos kahit maraming pag-uusig.
At ang pinakamatinding uusig sa iyo, yung nakasama mo sa ministeryo, yan ang pinakamasakit na pag-uusig sa lahat. Yung tao dyan, na halos ituring ko ng kapatid ko, na binihisan mo, pinakain mo, yun ang uusig sa iyo. Gayon may hindi nawawala ng pag-asa. At mukhang hindi pinababayaan sapagkat buhay ni Kristo yun. Buhay ni Jesus Christ yun. Kaya, bakit nga? Nakita namin ang Ebanghelyo. Nakita namin ang Ebanghelyo. Pumunta kayo rito kahit anong oras, makikita nyo kami. Yun ang Ebanghelyo. Kung hindi namin kayo binobola sa pulpito, hindi rin namin kayo bobolahin sa baba. Pero gayon man, hindi namin ipapakita sa inyo na hindi kami marunong gumawa ng mabuti. Gayon pa man, pagsisikapan namin na ipaunawa sa inyo na kailangan nyo si Kristo at hindi kami. Bakit? Baka dumating yung panahon, sikapin ko sa sarili kong lakas, hindi ako kahabagan ng Diyos, anong ministeryo ang gagawin ko? Bahala ka, Panginoon. Gawin mo kaming matapat. Kaya mga kapatid, huwag kayong maghimagod. Ang ministeryong ito ay hindi natin imbensyon. Nakita nyo sa banal na kasulatan, nakita nyo sa inyong mga buhay, nakita nyo sa amin yan. Huwag kayong magdalawang isip. Huwag nyong sabihin na baka hindi na magliligtas ang Diyos. Hinuhubog tayo ng Diyos upang maging sakto sa mga taong dadalhin sa atin ng Panginoon. Dadalhin ng Panginoon. Dadalhin ng Panginoon. Sumasampalataya ba kayo kay Kristo? O sumasampalataya kayo kay Kristo? Ipanalangin nyo yan. Kung nakita niyo sa gabing ito ang kahalagahan ng Ebanghelyo, O Diyos, mahabag ka sa akin, ako'y makasalanan. O Diyos, tulungan mo kong lumakad sa iyong katuwiran. O Diyos, iligtas mo ko. Sa kabila ng marami kong kasalanan, iligtas mo ko mula sa iyong nakakatakot na parusa sa impyerno. Hindi ako karapat dapat maligtas, pero ako'y nakikiusap ngayon, mahabag ka sa akin. Mahabag ka sa akin, Panginoon. Walang hinihingi sa inyo ang Diyos ngayon, maliban sa pananampalataya at pagsisisi, na baka dumating ang panahon, bilangan nyo ang Diyos ng inyong mga kabutihan, mas mabuti pa rin ang Diyos kaysa sa atin. Sapagkat ang namatay para sa atin ay may-ari hindi lamang ng sanlibutan, may-ari ng kalawakan, at walang anumang bagay na narito na hindi dahil sa Kanya. May mga bagay ba na hindi kasali sa kalawakan? Oo. At pati yun, ginawa rin ng Diyos. Ang mga anghel. Kahit ang dyablo, ginawa ng Diyos. Gayon may namatay si Kristo para sa atin. Kung hindi yan sapat, para wag mo nang paglingkuran si Satanas, simula ngayon, wala na akong magagawa. Kung ang habol nyo pa rin ay mga bagay sa material at hindi yan sapat na magbago kayo ng pag-iisip, wala akong magagawa. Basta ang alam ko, yung may-ari ng lahat ng bagay na matay para sa akin.
Mahabag ka sa akin, O Diyos. Mahabag ka sa amin. Manalangin tayo. Napakadakila ng iyong pagliligtas. Napakadakila ng iyong ebanghelyo na ipinangangaral sa amin. Napakadakila ng iyong pagpapatawad. Napakadakila ng iyong pagpapabanal. At napakadakila ng iyong pagbibigay sa amin ng bagong buhay. Dito sa lupa, hindi perpektong buhay ang pinangako mo sa amin. May panahon ng paghinag, may panahon ng kagipitan, may panahon ng pag-uusig, may panahon ng kamatayan, may panahon ng mga negatibong bagay sa amin. Subalit sa lahat ng ito'y ginagawa mo upang ang buhay ni Kristo ang mahayag sa aming mga pagkatao. Ipinakikita mo ng aming kahinaan, ipinakikita mo ang aming mga pagkukulang. Sa panahon na akala namin kumpletong-kumpleto kami, pinakikita mo, O Diyos, na sa iyong lawak, sa iyong lalim, sa iyong laki, kapiraso pa lang ang nalalaman namin tungkol sa iyo. Pero ang kapirasong iyan, Panginoon, ay hindi na magkasya sa aming isip. Nawa ipinahayag mo sa mga bisita namin sa hapong ito na sila'y sumampalataya at magsisi at tanggapin si Jesucristo na Panginoon at tagapagligtas. At sila'y umasa sa kanyang muling pagbabalik at umasa sa kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. O Diyos, ikaw ang nakakita. Tulungan mong silang magpahayag ng pananampalataya sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Ito ang aming samot dalangin. Amen.